Sabi, wag mo ipagtanggol si Kibuloy at marami diyang kaso, isuko nyo na lang. Wala naman sa akin, ba't ko isusuko? Nasa akin ba si Kibuloy? Ba't ko isusuko yun? Tanga rin ito eh. Tingnan nyo to. Eto, tingnan nyo to ha. Dapat dito nyo nilalagay yung puwersa nyo. Ito yung mga bayolente. Sinuyog at sinuntok daw ng mga miyembro ng Manibela ang isang miyembro ng media. Oh, dapat ito binabantayan ninyo, nanununtok ng media. Sa kilos protesta kaninang umaga. Ang binabantayan nyo yung mga taga KOJC na may daladalang Inan yan, no? Magdidemanda ka na lang, bobo pa. Hindi totoo. Pag nakita, vlogger. Ganyan ang vlogger. Nahihiya ako. Tapos makikita pa nila si Mike Tae. Vlogger din to si Mike Tae. Oh, si Bato. Nakita niyo si Bato? Ayun o. Si Bato, sumasideline rallyista. Ayun o. Tingnan niyo si Bato ha. Tingnan niyo. Oh. Si Bato. Mga ganun pa. Unang anggulo, mag-serve ng warrant, tapos hinarang daw ng mga taga KOJC. That's your side. Kaya daw nagkagulo. Sandali, mali. Yun yung side ninyo eh. Ang tunay na side, puwersahan ang pagpasok ng pulis, kaya pinigilan. Baligtad eh, parang ang dating karapatan ng pulis pumasok sa isang private property. Hindi. Yung private property ang merong karapatan na tumanggi. Hindi the other way around na karapatan ng mga pulis pasukin ng private property. Magbasa nga kayo ng batas. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamitan na ng helicopter. Nakatutok live si Argel Relator. Ang KOJC pa ng bomba ng... Kaya nga, ang dating, yung KOJC pa ang gumawa ng violence. Sila yung pinwersang pasukin. Sila pa ang naging violente. Ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Jiggy, bara na amoy mo? Ako hindi. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Importante panoorin natin to para malaman natin kung ano ang anggulo ng media. Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual at... Kasi yan ang salsal nila ngayon eh. Yan ang salsal ng mga vlogger na tanso, mga media na kesyo, nang gulo pa ang mga taga KOJC. Abay, matindi pala kayo. Sila ang pinasok ninyo. Karapatan nilang ipagtanggol ang private property nila. Wala naman dyan si... Una-una, hindi nga bahay ni Kibuloy yan eh. Yan po ay place of worship. Abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Maya-maya pa. Alam mo kung bakit kayo binasa? Holy water yan! Sabi nila sinaniba na kayo ng mga demonyo. Kaya nilulusob ni Chong itong sambahan namin. Kaya itong holy water. Para mabaptismuhan kayo. Wala palang holy water sa ano. Wala palang basbas na ganun. Baptismo pala yun. Baptismo.
binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Ayan ang simula, yan ang simula. Tingnan ninyo ha, dito pa lang may mali na talaga eh. Magsiserve ka ng warrant, aakyatin mo. Pag nag-serve ka ng warrant, ipapakita mo yung papel. Ito po yung arrest warrant ni Kibuloy. Oh, nakita kasi ng tropa na pumasok sa dyan kaya aarestuhin namin. Dapat ganun. Meron po kasing intelligence na meron kaming intel na nandyan po si Kibuloy kaya ito yung arrest warrant, aarestuhin na. Ganun dapat. Hindi aakyatin mo. Ano ka? Akyat bahay gang? Umaakyat-akyat sa gate? Tama ba yan? Di ba dapat ang dala-dala mo arrest warrant, hindi balat baril? Grabe naman yan. Ilang saglit pa. Kita nyo ano weapon ng KOJC? Pito. Nakakatabo yun eh. Ng mga demonyo. Tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Oh, kita nyo na? Pito lang ang kalaban. Kayo dala-dala ninyo, bala, baril. Walang itak dyan. Yung itak na nahuli nila, nasa farm yun, papunta sa farm kasi may farm dyan eh. Dala-dala yung itak kasi nga mag-iitak na mga damo-damo, kukuha ng kamote, pang-almusal. Itak kagad. Ilagay nyo sa konteksto. Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinisenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. O yan, kilala natin niya. Kumakanta-kanta yan eh. Tsaka alam ko, nag-angkor-angkor din sa SME na yan eh. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Kita nyo na si Pangulong Duterte talaga. Hindi si Bisdak yan, Jay Guevara. Ikaw naman, mainit talaga ulo mo kay Bisdak ha. Huwag ganon! Naaway nyo na naman si Bisdak, mamaya iiyak na naman yan. Tas ako na naman ang aawayin yan. Ikaw talaga, Jay Guevara, oh. Pasordla na ng mga polis. Istoryahin po ang mga abogado ni Pastor. Mag-istorya si... O, kita nyo na si Pangulong Duterte ang nagpatimpi. Pagkahuman, akong tambang kay... Sabi, wag mo ipagtanggol si Kibuloy at marami diyang kaso, isuko nyo na lang. Wala naman sa akin, ba't ko isusuko? Nasa akin ba si Kibuloy? Ba't ko isusuko yun? Tanga rin ito eh. Isuko mo kaya yung asawa mo sa akin. Kahit hindi naman sa akin yun, isuko mo. Wala naman sa akin si Kibuloy, ba't ko isusuko? Anong klaseng katangahan yan? Huwag mo sa akin hanapin. May warrant against kay Pastor. Hinahanap to. Tama si Jay Guevara. Kahit ako, hinahanap ko rin yan si Pastor kasi may reward. Pambili ko sana ng Ferrari. Musurrender na lang siya peacefully. Kita mo si Pangulong Duterte, peacemaker. Yan yung pinagdududahan nila. Yung kinakapraningan ng gobyerno to si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte pa nga nagsabi, relax, kalma. Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte. Tingnan nyo,
Anong petsa na? Umaga na yan, alas 3 pa lang, nagsisimula na ng raid. Pinresinta, anong oras na? Umaga na, alas 7. Tsaka pa lang ipipresenta yung warrant. Edo, tanungin ko kayo, mga gago. Kayo mga gago dyan, makinig kayo ha. Gusto nyo may pupuntang pulis sa inyo, walang dala-dala, papasok, akyat sa gate nyo. Papasukin kayo. Tapos pag hinarang nyo, ang balita, ginulo ng mga ginulo ni Banat Bay yung pulis na lumusob sa kanya. Sinong gago ang papayag na papasukin ka ng pulis nang wala man lang daladalang warrant? Kita mo anong oras pinresinta yung warrant. Alam nyo kung bakit? Yung mga naka-blue may daladala ng warrant eh. Etong mga SAP, wala naman daladala yan eh. Tapos sasabihin ninyo, ang nanggulo pa itong KOJC. Maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. O ayan o, pinapasok pa sila o. Bibigyan pa ng hamburger yan mamaya. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng pulisya. Dapat nagpalipad kayo ng drone SMNI. Tapos pinapasok nyo doon sa harap. Harapan sila ng drone tsaka ng helicopter. Kuhanan nyo ng video kung sino yung nasa loob. Baka mamaya yung nasa loob, yung boss nila eh. O lusubin nyo yan. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative nun, hindi natin nakita. Oh, tamo na? Negative. Hanap kayo ng hanap, wala naman dyan. Mga subject sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring... Peaceful? Inakyat niyo yung gate, peaceful? Hinagdanan ni... Madam naman, ganun, akyatin ko ng gate yung bahay ninyo, peaceful ang tawag mo doon? Hindi. Sige madam, sige po. Akyatin ko yung gate ninyo ha. Pag pumunta ako dyan sa Davao, akyatin ko. Tapos sabihin ko, peaceful naman akong pumunta dito eh. pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially... Kasing madam, simple lang naman. Siguro maalam ka sa batas. Ikaw ang spokesperson eh. Maalam ka siguro sa batas na nauuna muna yung warrant bago nyo papasukin. Pakisagot ako, madam. Tama po ba yung sinasabi ko o mali ako? Ano mauuna, pasukin o yung warrant? Sa kingdom of Jesus Christ. Dabawin nyo, kausapin ko nga itong spokesperson dyan. Ano mo ko ng meeting dyan, ha? Dabawin niya! Nandiyan ka pa ba? Pwede bang iset mo ko ng meeting dyan sa spokesperson? Interviewin ko siya, ha? Isa lang naman yung tanong ko, eh. Pag ako ba pumasok sa bahay nilang nakahagdan, maituturing niyang peaceful yun? Sasabihin ko, may nakita kasi kung magnanakaw, eh. Nasa loob ng bahay nyo. Kaya ako inakyat yung bahay ninyo. Peaceful naman yung ginagawa ko, eh. Unang tanong ko yon. Pangalawang tanong ko sa'yo, spokesperson. Ano ba mauuna? Ang lusubin ninyo at sirain nyo yung gate o yung warrant muna ipapakita ninyo? Gibain ko yung gate ninyo tapos sabihin ko peaceful, sabi ni Jacqueline. Seng dabawin niya, ha? I-set mo nga ako ng meeting dyan kay spokesperson. Anong pangalan nito spokesperson na to? O yan. Kung sino man yung babae na yan. Si Catherine, Police Major Catherine De La Rey. I-set mo ako ng interview dyan, madam, ha? Isa lang naman ang tanong ko, eh.
Paggibain ko ba yung gate nila kasi sabihin ko may nakita ako magnanakaw sa loob? Peaceful ba yung kaparaanan kung ganon? Pangalawa, peaceful po ba yung akyatin ko yung bakod nila? At pangatlo, simple lang ang tanong, ano mauuna? Warrant o lusubin at wasakin yung gate? Puwersang binaklas yung bakod, peaceful. Siyeng Dabawin niya, set mo ko ng ano dito ha, interview dito ha. Kasama ako kay Mayor. Although may konting resistance at first, Konti lang daw yun. pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy, ang Davao City RTC, para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, 2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso, kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, Yan daw yung peaceful. Madam, yan yung peaceful. Yung palu-paluin yung gate. Tandaan ninyo, wala pa yung warrant dyan ha. Pinalu-palo muna yung gate bago ipinakita yung warrant. Peaceful yan. Paano pa kaya kung hindi peaceful? Ano kaya ginawa dyan? pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Kita mo sila pa ang naglabasan? Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, grabe ang tatapang ng mga taga KOJC, no? Kasi tama naman talaga yan, mali naman yung ginawa ninyo. sa Criminal Procedure Section 11, ang may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Kung nasa ano daw, yun naman, yan din na sinabi ni Attorney Trixie, kung meron kayong idea na nasa loob, pwede nyo i-break. Pero ang tanong, sinerve nyo ba yung warrant? Hindi. Basta nyo lang pinasok. At saka grabe, common sense naman. Common sense naman. Magtatago ka sa loob ng bahay mo, compound mo. Ano ba namang katang... kayo na lang sumagot ho. Sige nga ho, nasa katamang kaisipan po ba yun? Pag kayo nagtatago, doon lang kayo sa bahay nyo o doon lang kayo sa compound nyo, magtatago? Hindi, kayo na ho sumagot. Ikaw ba, Boss Randel, kunwari nagtatago ka sa asawa mo? Halimbawa lang naman, doon ka ba sa trabaho mo? Magtatago ka ba doon sa pinagtatrabahuhan mo? Siyempre, hindi ka doon magtatago. Magtatago ka doon sa mga... Alam mo na. Di ba? Common sense, di ba ho? Common sense. Kunwari ako, magtatago ako. Magtatago ba ako dito sa kondo ko? Ano ba naman yun? Magtatago ako sa bet ka ko.
Madami yan. Iba-iba yan eh. May Monday, may Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Joke lang ha. Di ba? Tanga naman eh. Naniwala sila kay PRRD nung sinabi na nasa tamayong si Pastor Kibuloy. Di ba common sense naman po yun? Common sense, madam. Madam spokesperson, police major, magtatago ka ba doon sa mismong lugar mo? Kung ako magtatago, pupunta ako ng ibang bansa, magcha-China ako, magti-Timor-Leste ko. Tama, mali. Tatago ka doon sa loob ng lungga mo? Ano ba naman yun? Eto papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Eto, tingnan nyo to ha. Dapat dito nyo nilalagay yung puwersa nyo. Ito yung mga bayolente. Kinuyog at sinuntok daw ng mga miyembro ng Manibela ang isang miyembro ng media Dapat itong binabantayan ninyo, nanununtok ng media. sa kilos protesta kaninang umaga. Ang binabantayan nyo yung mga taga KOJC na may daladalang yun ang anuhin nyo. Ano namang klase yan? Pinabulaan na naman niya ng Manibela at sinabing ang reporter daw ang nagsimula ng gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Jerome. Sabi nito, banat ba yung purpose lang naman nila show o para mag-alangan na yung iba, hindi ganun. At oo nga, alam ko yan. Ang purpose lang talaga nila manakot. Yan talaga ang ano nila eh. Ang purpose nila manakot sa mga papalag sa gobyerno. Matagal na nilang ginagawa yan eh. Sa lahat ng mga sinuspindi nila mga mayor, gobernor, ultimong vlogger, kikasuhan, pagka maingay kang vlogger tulad ko. Hindi kasi may info ko. Ewan ko kinuwento lang sa akin ni Rocky to. Sabi ko, kasi nag-meeting kami ni Rocky nung isang araw. Kaya hindi ako naka-live din isang araw. Sabi niya, kwentuhan kami. May balita ako talaga. Kasi tinanong ko, ano sa tingin niyo ito si Trillanes? Ano ba? Talaga lang bang meron tong o talagang ito? Tinanong ko sa kanya. Sabi niya, meron kasi kung narinig na utos daw talaga yan, gipitin. Kasi nga, may plano pa rin daw tumakbo yan na senador. Kaya kailangan na suporta ng gobyerno. Itong administrasyon na to. Kung hindi man, kinukuha niya yung suporta ng administrasyon doon sa lugar nila. Natatakbuhan niya. Kaya ganoon. Kaya ginigipit. Sabi ko, ba't naman pati ako gigipitin? Sana ikaw na lang. Ikaw lang madaldal dyan eh. Hindi ko ginanon. Hindi ko ginanon. Sabi ko talaga bakit pati naman ako? Siyempre, kailangan nilang mag-example sa vlogger. Para yung mga vlogger na madadaldal, tulad nun si Jay Guibaran, daldal ng bunganga nung animal na yun. Si Boss Dada, o si Coach Oli, kailangan nilang sampulan eh. Sabi ko, bakit naman siya sampulan? Ako pa. Bakit din na lang si Master Judea? Diba, si Master Judea na lang, wag ako. Hindi kasi maano ka daw talaga maingay ka daw eh. Sabi ko nga, kilala nyo ba si Trillanes? Sabi ko kay Attorney Roque. Oo, bakit? Kausapin nyo naman, sabihin nyo, isama naman yung mga kasamahan ko. Para may kasama naman ako. Bakit ako lang? Pararating daw nyo. Ewan ko kung isasama. Si Jay Guibaran, baka isama na yan eh. Kasi galit na galit yung Gago rin to si Jay Guibaran, no? Nilabas yung video, yung boses ni Bakla na namimigay ng pera sa mga vlogger. Sinabi ko nang huwag ilabas eh. Kasi yun eh, privacy yun eh. Nabuking tuloy na talagang may perang bigayang nagaganap.
yan. Mantakin mo, no, kahiya-hiya sa kanila, no, lantaran yung bayaran. Oh, data privacy daw. Sabi ko, putang inan to, data privacy. Anong data? DETA privacy. Sabi ba naman? Wala naman tayong data privacy law, ah. Anong data? Inan yan, no? Magdedemanda ka na lang, bobo pa. Hindi totoo. Kontakin mo, kakasuhan daw yung naglabas ng data privacy law. Siguro pagka dinala mo sa korte, ano itong data? DETA? Data? Saan ba? Walang batas na data privacy law. Data. Pero data wala. Grabe. Alam mo, itong mga to, itong mga insimada vlogger, sila talaga sumisira sa vlogging industry. Minsan, alam mo, ito, walang biro to, ah. Ito, honest to, ah, honest, from the bottom of my heart. Minsan, pag may mga nakakakita sa akin, tapos biglang sasabihin nila, oh, si, Banat Bay, ganun. Tapos yung isang kasama nila, hindi kilala. Hindi ako kilala, sasabihin nila, ano yan, vlogger yan? Parang nanghihina ako, eh. Parang ba nanliliit ako na vlogger ako? Meron na pong data privacy law. Wala! Data nga meron. Ang wala, data. Ang spelling kasi niya, DETA. Walang data privacy. Meron Data Privacy Act. Hindi data privacy. Hindi niya gets ni madam, oh. Ano ba yan? Kailangan ko pang ipaliwanag yung joke. Ano ba yan? Ayan yun, sabi niya, data privacy. Walang ganyan. Data ang meron. Grabe. Nakatrans ako nakita. Sorry naman. Sorry, nakita ba? Naka-boxer shot. Ay, nako. Hindi, alam mo, sa totoo lang, pag may mga ganun na nahihiya ako, kung ano sabihin na, oh, vlogger yan. Ano yung vlogger yan? Para ako naliliit. Ayokong tawaging vlogger. Kasi pag sinabi mong vlogger, may maikikita yung, eto, di ba vlogger din tong bungal na to? Nakakabuisit. Itong ano na to, ewan ko ba, babae ba yun, lalaki? Pag nakita, vlogger, ganyan ang vlogger. Nahihiya ako. Tapos makikita pa nila si Mike Tae. Vlogger din to si Mike Tae. Kaya, alam mo, please lang pag nagkita tayo, wag niyo akong tatawagin vlogger, ha? Pag nagkita tayo, ang tawag niyo na lang sa akin, baby. Baby, ganon! Baby! Yan. O kaya, be, wag niyo akong tatawagin vlogger, sampaling ko kayo. Pag tinawag niyo ako, di ba ikaw yung vlogger? Ay, hindi, i-deny ko. Promise. O, ito, panoorin nyo ito mga, Mar de la Peña. Oh, si Bato. Nakita nyo si Bato? Ayun, oh. Ito si Bato, sumasideline rallyista. Ayun, oh. Tingnan nyo si Bato, ha? Tingnan nyo, oh. Oh, si Bato. Mga ganun pa, Si Bato yan, eh. Nagkatensyon sa kilos protesta ng grupong Manibela kaninang umaga. Diyan nyo dapat ipadala yung SAP.
Yan yung mga ralistang magulo eh. Matapos silang tuyugin ng isang miyembro ng media, pinalibutan ng mga miyembro ng Manibela ang reporter ng DZRH na si Val Gonzales. Kwento niya, sinuntok pa raw siya sa tagiliran ng isang miyembro ng Manibela habang nagbabalita. Lumapit sa akin, mayroong sumuntok dito sa aking likuran. Tingnan mo, alam mo, ang media hindi dapat ginaganyan yan. Kahit ba, kasi ang sinasabi daw nitong media, nakaka-istorbo na sa kalsada, which is totoo naman. Mag-rally ba naman kayo? Yun nga lang tumigil na isang motor. Magkaka-traffic na yung pa kayo mag-rally sa kalsada. Naturalmente, di ba? Wala pong sound. Ano ba talaga walang sound tong news? Totoo ba walang sound tong news? Oy, ba't yung sinasabing walang sound? Meron naman pala. High blood ako ngayon ha. Huwag niyo akong na ang aga-aga kong nagising. Tapos nakita ko yung raid na sa KOJC kaya high blood ako. Kulang ako sa tulog. Tapos etong dito, pangatlong beses nag-cancel lang magkakabit dito ng internet. Sinasabing sila raw ay minumura. Yun yung kanilang binabanggit. Nagagalit sila na Naka-live siya, nagmumura. Pwede bang magmura yan? DCRH yan eh. Hindi nagmumura mga reporter ng DCRH. Matinong kumpanya yan eh. I mean, maaring hindi tayo pare-pareho ng pananaw patungkol sa buhay. Pero yung mga lehitimong media, hindi naman po magmumura yan ng live. Kung vlogger yan, katulad ni Bungi, na palamura, ang baho na nga ng bibig, baho pa ng mga sinasabi, yun, nagmumura yun. Pero mga media, hindi naman nagmumura yan. report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang itong kahabaan ng isabi nyo, southbound ng isabi nyo dahil matinding perwisyo na batay dun sa report ng MMDA. Totoo naman kasi. Magrarally kayo kung gusto nyo magrally doon kayo sa Freedom Park. Buti nga kayo nagrarally kung saan-saan, di kayo pinipigilan eh. Yung maisog, nagrarally na nga sa Freedom Park, pinipigilan pa eh. Tapos magagalit pa kayo pag sinabihan kayo nakakasagabal na kayo sa karsada. Diba? Totoo naman eh. Alam mo, eto nung una medyo naintindihan ko pa hinaing yan pero ang tagal ng pinagbigyan yan. Panahon pa lang ni Duterte, umangaw-ngaw na yan. Bigyan sila ng panahon, bigyan sila ng oras. Iba na presidente, gusto nyo pa ng panahon? Baka matapos na termino ni Marcos, nagrereklamo pa rin kayo, kailan kayo bibigyan ng panahon? Sobra na yung panahon na yan, ha? Mariin namang kinondena ng Manila Broadcasting Company DZRH ang pananakit kay Gonzales. Desidido raw ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng Kasuhan nyo! Nang magkayarian. Kasi mali naman yung alam mo, ang mga reporter hindi dapat ginaganyan. pananakit sa kanilang reporter. Pati ang Presidential Task Force on Media Security Oh, may ganyan pala? Mag-apply kaya ako dyan, security. Kasi ang daming ensimadang vlogger na mainit ang dugo sa akin eh. Lalo na yung isa naghahamong pa na suntukan. Tapos pag pinatulan mo, iyak yun. Biglang magiging babae ako, ba't nyo ako pinatulan? Hindi, kilala niyo yun, yung naghahamon na suntukan sa Banateros. Alam mo kung bakit naghahamon na suntukan yon? Alam niyo kung bakit? Sino naghahamon na suntukan? Ako ewan ko kung bakla ba yun o babae o lalaki, hindi ko sure eh. Sabi mo kasi lalaki yun eh. Hindi ko talaga alam kung ano siya.
Mukha siyang alien, sa totoo lang. Pero kaya lang kasi yung pinapanood kong Korean drama na alien, gwapo yun eh. Ano bang pelikula yun, yung gwapong alien na Korea drama? Yung starring din sa Queen of Tears? Gwapo yun eh. Kaya hindi ko na siya pwedeng tawaging alien ngayon. Tapos naghahamon pa ng suntukan. Alam niyo kung bakit naghahamon ng suntukan? Yun, My Love from the Star. Ang pugi-pugi nun, ano? Ang sarap kurutin nun, no? Para ang kinis-kinis ng kutis niya. No? Di ba? Parang sarap gas-gasin ng pisngi, no? Oh, 좋아요. 미요. siya, paye. yeah. Konti na lang. Ganun na ako magsalita. Ano, hindi. Masaya. Ay, mo. Hindi, yun nangamon ng suntukan. Alam mo ba't naghamon ng suntukan nun? Gusto lang kami yakapin nun. Para makapagsuntukan siya tapos bigla. Yakap bigla yun. Pinagnanasahan kami nun eh. Sabi niya, hindi ano ko yung sa panaginip. Dinalaw ako nun sa panaginip. Sabi nun sa akin, magiging babae na ako, basta patulan mo lang ako. Sabi sa akin, Jay Guevara, kadiri? Totoo. Grabe. Nasusuka talaga ako pag nakikita ko yung pagmumukha niya. Ang dami pang tinga nakasabit. Kadiri. O, tuloy. Din ang karahasan. Hindi naman daw makakatulong sa kanilang ipinaglalaban ang pangaharas sa mga miyembro ng media. Bukod sa pananakit, tinawag pa raw ng mga miyembro ng Manibela ang mga nag-cover na media na bayaran at biased laban sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng mga miyembro ng Manibela. Oh, yan. Tingnan nyo naman ang itsura niyan sa itsura ng mga taga-KOJC. Di ba? Oh, sino ang dapat mas bantayan? Ng SAP? Sige nga, sino ba dapat ang bantayan ng SAP? Yan yung mga taga-KOJC. Ang umano'y pamimisikal nila. Walang nanonotok, inaano lang siya, tinutulak. Oh, hindi ko alam pati si Makmakumpak. Naging realista na. Oh, yung kaibigan mo, Jay Guevara, si Makmako. Realista na ngayon. Grabe sumasideline pa talaga. Ngayon, ako ang kuya, nandyan kami, dalawa kayo, walang sumuntok, tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita na mga bastos kami? Itinanggi rin ni Manibela Chairman Marvel Buena ang panununtok ng Pati si... Pati si Models of Manila, realista na rin. Models, ano ba talaga? Kay Diwata ka ba? TBJ ka ba o realista ka na rin ngayon? Si Chris Ulo ba to? Sino ba yung... Hindi ko kasi kilala talaga yung Chris Ulo na yan eh. Sino ba yan? Sorry hindi ko talaga... Pasensya na kayo Pasensya ka na Chris Ulo Never pa dumaan sa ng feeds ko eh. Sino ba yan si Chris Ulo? Kaibigan mo ba yan, Jay Guevara? Hindi ko ba nakita itsura niyan? Ano ba itsura niyan? Ganyan ba itsura? Parang si Models of Manila yan eh. Miyembro. Anila, si Gonzales daw ang nagsimula ng gulo nang murahin niya ang mga miyembro ng Manibela na dapat daw ipakulong dahil sa abalang idinulot ng kilos protesta. Nangyari ang pananakit ng sumugod sa... Tingnan mo. Anong gusto nyo mapala? Traffic? Hindi, eto dito ka matatawa. Ganito ka-double standard ang ating gobyerno. Pag maisog na mapayapang nagrarally sa Freedom Park, walang iniistorbo, walang binibwisit.
hinaharangan nila. Yung mga ganito, na again wala akong pakialam sa pinaglalaban ninyo. Kung ano man yung pinaglalaban ninyo, sige, ipaglaban ninyo. Karapatan nyo yan. Bilang mamamayang Pilipino, ipaglaban nyo kung ano gusto nyo ipaglaban. Pero ilagay naman natin sa tamang lugar. Nakakasagabal na kayo sa karsada niyan eh. Tapos kayo pa yung hindi pinipigilan ng gobyerno? Di ba, isipin nyo na maigi yun Kayo pa yung pinababayaan ng gobyernong makasagabal sa mga Pilipino. Samantalang yung maisog, nandoon mapayapa, sa private, doon sa Freedom Park na walang naiistorbo, kumikita pa yung mga vendor doon. Di ba? Yan. Chris Untog daw, sabi ni Spencer. Bakit? Bukol-bukol ang muka? Bakit Chris Untog? Baka Chris Pautog. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Sorry. Whoever he is, hindi ko siya kilala. Bakit ba? Di ba magulo yung rally? Gusto ni Marcos yan. Gusto niya yung magulo. O pabay. Ayaw niya yung tahimik. Yung maisog. Sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang grupo kaninang umaga. Kabilang sa mga nagkilos protesta ang mga driver at operator na hindi sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon bago ang deadline sa consolidation noong April 30. Ang hiling nila, payagan munang mamasada ang mga tsuper na hindi nagpa-consolidate. May suggestion, may usapan na extend kami ng 1 taon at habang pinag-uusapan ito, pabibiyahin kami habang ginagawa... Ang tanong, Marbal Buena, sigurado na ba yan pag pina-extend kayo ng 1 taon? Baka after 1 year, hihirit na naman kayo ng extend uli ng 1 year. Hindi, ako nagtatanong lang naman ako, Marbal Buena. Presidente ng Manibela. Ilang extension mo ba ang gusto ninyo? Yung totoo na. Hindi, ako to be fair, pakinggan natin. O sige, 1 taon. Extended. Kasi parang sinasabi nila magastos daw yung ng mga modern jeep. O sige, 1 taon. Pero pirma kayo ng kontrata. After 1 year, talagang ipapatupad na ng mahigpit yung batas na yan. Tapos, hindi na kayo pwedeng magreklamo. din namin yung prototype ng aming jeepney. Sabi naman ng LTFRB, huhulihin at i-impound ang mga jeep na sumama sa kilos protesta ngayong puro kayo sabi. araw. Pag-uusapan naman daw sa pulong nila bukas ang mungkahi ng isang kongresista na bigyan pa ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate. Pero para kay LTFRB Chairman Chofie Loguadis III, dapat nang simulan ang hulihan. Kapag hindi ka nakapag-consolidate until April 30, tanggal lang iyong prangkisa at ikaw ay kolorom. Narinig ko na yan. Tagal nyo na ginasabi yan. Wala naman natutupad dyan. Napakalakaban ako ng palugit na binigay namin sa kanila. Wala naman, wala. Imbento kayo. Ayon sa LTFRB, hindi na kailangan maglabas ng memorandum o anumang formal na utos para magsimula na ang panguhuli. Pwede na raw yang simulan anumang araw kapag na-plansya ang guidelines kasama ang LTO at MMDA. Hindi, alam mo, ba't ko lang pinapakita to? Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-double standard ng gobyerno natin. Yung ganyang rally na nakakagulo na sa kalsada, pinababayaan. Yung maisog, pinipigilan. Walang naiistorbo yun, Nagpapahayag lang ng saloobin ng mga Pilipino doon. Kinokontra. Di ba?